Okay. Yun nga, kanina nabanggit na namin ni Ariel na isa sa mga public speakers nga na tinuringan ay ang mga teachers. Mga teacher. Ay kahit naman nga po kami ni Ariel bago kami naging announcer, dumaan kami kay teacher. Kay teacher, Sa kanila kami natuto. Kaya kailangan nila ng voice care. Kasama natin sa veteran voice artist, radio broadcaster, motivational speaker at trainer at even author dahil meron siyang libro. Yes. Voice care. Eto for teachers, si Pocholo Gonzales, the voice master. Hi, Pocholo. Hello po, Tita Winnie. Kasama niya ang kanyang executive director, si Ada Quaresma. Hello po, Tita Winnie. Ada. Sir Ariel, magandang Sir hapon Ariel, po. Magandang hapon po. Hello. Okay. Bigyan mo kami ng sample kung anong mga problema sa mga teachers. Ang alam ko, mga teachers na hindi ko gusto noon, yung ang hihina ng boss. Yun nga po. Magandang hapon po, Sir Ariel. Ayan, sa lahat po na nakikinig ng todo-todo walang preno. Lalo-lalo na sa mga guro na talagang lagi kong pinapasalamatan dahil sabi ko nga, kung wala po sila, wala rin tayo ngayon dito. Ang ganda ng timing nyo ha, walang pasok. Makakarinig sila. Makakarinig yung mga teacher. Opo, ayan. Yung naalala ko po kasi nung bata ako, may mga teacher tayo. Naalala niyo po yung mga pa-retire ng mga teacher. Opo. Nagtataka ako bakit pare-parehas sa mga boses nila. Yung laging pag pinapagalitan ako sa, "Hi, Pacholo! Anong ginagawa mo dyan?" So, halos ganun yung Ay, voice ganun ang nila. pitches. Okay. Yun yata uso nung araw eh. Opo. Yun nga po pala, kumbaga hindi po nila na-protect yung voice nila. So, nabasag na po pala yung mga vocal cords nila. Yun po yung na-discover namin. Kaya po yung, ganun po halos pare-pares po yung mga boses nila. So, isa po akong trainer, motivational speaker. So, meron po akong program na ginagawa kasi po naglilibot po ako sa buong Pilipinas para magturo ng voice acting for effective teaching. Kasi alam nyo yung Gen Z ngayon, yung Gen Z po ngayon, yung tinaguri ang 4 to 6 seconds generation. So, minsan yung mga... Mixing attention span. Opo, totoo po yan. Tapos, minsan yung teacher hindi rin po alam kung paano gagawin. So, nangyari, tinatanong nila ako, bukod dun sa tinuturo ko, paano po ba i-protect yung voice namin? So, nagkama po ako ng isang program para sa mga teacher na tinawag kong Voice Care for Teachers. Ayan. At kasama ko po dun yung partner ko, si Ada Quaresma. Tsaka hindi niyo po naitatanong, ang saya-saya ko po na bumalik dito sa aking inang stasyon. Dito po ako nagsimula sa DZMM nung ako yung nag-champion sa isang voice acting competition under po ni Joey Galvez at ni May Valle. Ayan. So, May programa nun, Ariel, ang title Awit Tawanan. Sila Joey at si Maya ang anchor. Ayan. Tuwing araw ng linggo, Opo, na? totoo po yan. At Ayan. doon po nanggaling ang mga huhusay na mga dubbers at mga singers din na Batang-bata pa si dumaan po Pocholo, dito. no? Ngayon, sapagkat milyong mga teacher nakikinig sa atin ngayon, example, bigyan mo kami ng example. Ano mga tinuturo niyo sa kanila? Anong mali ginagawa nila at paano makokorek yung mga ganon? Actually, meron pong dalawang main factors kung bakit nagkakaroon ng problema ang mga teachers. Una po sa lahat, yung environment nila. Aminin po natin, 'di ba? Hindi naman lahat ng classroom una sa lahat auditorium. Hindi naman lahat ng classroom maganda yung acoustics. Tapos yung iba po diyan expose sila sa mga chalk, yung ganon. At saka syempre yung mga bata, hindi mo naman maiiwasan na pumapasok na may mga sakit din, 'di ba? Yung mga ganon. So yung environment po na ginagagalawan nila, nakakaapekto po dun sa boses. Pangalawa, syempre yung paggamit po nila ng boses. Ang teachers po, sila po yung pinakamarami na tinatawag nating professional voice users. Nakatulad po natin mga broadcaster, mga host, puhunan po natin talaga yung boses natin. Pero kumpara po sa atin, ang mga teachers, mas grabe yung demand sa boses nila on a daily basis. Kasi po, 4 to 6 hours in a day nagtuturo sila sa classroom. Ang estudyante nila nasa 40, 50, sa mga public schools nga, umaabot ng 70 students pa po. So, sabi nyo nga kanina, teachers sila yung parang mga best public speakers. Kasi Number totoo po one. yun. On a daily basis, they're actually doing public speaking without even amplification, hindi po ba? So, yun, napakalaki po ng demand sa boses ni teacher. So, anong una ninyong tinuturo sa Opo. kanila? Ang unang-una po namin tinuturo sa pag-alaga ng boses ay yung pinaka-science po. Paano ba lumalabas ang boses sa katawan ng tao? Meron mo Opo. ng May science? May sci-op. Ang tawag po natin doon, voice production. Kasi po, pwede kitang bigyan ngayon, kunyari na, ito ang 10 tips on how to take care of your voice or do's and don'ts. Pero, kung hindi mo po naiintindihan, bakit
bawal uminom ng malamig? Bakit kailangan pahingahin ng boses? Kung hindi niyo po naiintindihan yung science behind it, hindi niyo siya ma-appreciate eh. Hindi niyo po siya may Talaga? a-apply. Opo. Okay, Yun okay. po. Ay, kamusta naman? So, after the science, eto na yung do's and don'ts. Opo, saka po namin pinapasok yung tips ng nung paano mo aalagaan yung boses mo para yun nga po, maiintindihan Kamusta nila. naman ang respond ng mga teachers? Actually, ang nakakatuwa po doon is that yung lang nung training, kapag narinig na nila na, voice care for teachers, gano'n, yung lagi nga nila sinasabi, bakit ngayon lang? Parang gano'n po, opo. Kaya nga ang tawag Kailangan nila ito. Opo, ang tawag nga namin dito, lumang bago. Para siyang bagong solusyon para sa lumang problema. Kasi yung iba nga po sasabihin nila, 20 years na ako nagtuturo, na-operahan na ako at lahat. Yung iba po, parang tumigil na sila sa pagtuturo kasi talagang hindi na kaya nung boses. Meron pa nga na-experience mo ba yun? Yung si teacher na hindi nawawala ng malat? Opo. Parang forever malat na siya. Ganun na, opo. Diba? Opo. May mga ganun. So, hindi pala dapat sila namamalat ng ganun. Opo, kasi meron po talaga, unang sa lahat, like kunyari, yung paghinga po, yun po yung unang-unang step sa pag-produce ng boses. So, tinuturo po namin sa kanila, ano ba yung tamang paghinga para yung boses mo mas libreng lumabas, mas natural na lalabas, at hindi mo na isa-strain yung vocal cords mo kapag nagsasalita ka. So, may ganun po. Para rin namang kanta yan, di. Parang ganun. Tama po. Opo. Totoo po yan. At saka, tinuturuan nyo rin ba sila kung paano bibigkasin ng mga itinuturo? Sa speech naman po So, yan. sa Opo. speech na to. More on how to take good care of How the to voice take po care of talaga. your voice. Kasi before po sila pumunta sa hospital at magpagamot. Kasi napakamahal po ng mga pagpapacheck up. Imagine niyo. At ang dami na Totoo pong naman. cases ngayon sa mga teachers. Every time po na naglilibot kami sa mga schools mula Luzon, Visayas at Mindanao, pag nagte-testimonial po talaga sila, umiiyak pa talaga sila. Ganun. Kasi napakamahal po talaga ng pagpapagamot sa lalamunan. Lalo-lalo na pag naoperahan na yung laryngitis, pharyngitis. Meron ba kayong session ngayon? Marami po kaming mga invitation sa iba't ibang Really eskwelahan mula nice. Luzon, Visayas at Mindanao. At you can get hold of Pocholo's book kung hindi kayo maka-attend sa Opo. kanilang sessions. Available na ito sa market. Sa online lang po mabibili. yan, Yes, ma'am. and maglalag on. Sa www.voicecarephilippines.com. Yun po ang aming website. Ay, bago tayo magtapos, magbigay naman kayo ng top 3 para maalagaan ang boses na hindi lang ng mga teachers, pati ng lahat ng tao. Ayan. Ayan, sige po. Number 1, drink plenty of water. Hydration. Kasi, Bakit? Opo, Kaya nga, tubig Opo, ka ng tubig, diba? Dehydration po ang number 1 na kalaban ng ating boses. Kasi po, ganito po yun eh. Yung vocal cords po na tinatawag natin, nasa lalamunan, parang dalawang muscle po yan na every time nagsasalita ka, nag-open close. So, parang tinatamaan nila yung isa't isa para Yes. ma-produce yung boses. Nagva-vibrate. So, nagva-vibrate po. So, dahil dyan, syempre may friction. So, kailangan po lagi siyang moist, lagi siyang lubricated. Di ba natural naman na nagpo-produce ng laway? Opo, pero iba po kasi yon yung enzyme. At saka iba po yung digestive tract sa vocal tract. So, kung Okay. nasaan po yung vocal cords So, natin. drink plenty of water Drink. even while talking. Opo, Ayan. opo. Number 2. Number 2, observe proper breathing. Yun nga, sabi ko po kanina. Isa sa mga... Paano yun? Isa po sa pwede nyong i-test sa sarili nyo is kapag nag-inhale, exhale kayo, kapag tumataas po yung shoulder nyo, mali po yun. Mali. Ibig sabihin, mababaw lang yung paghinga. Dapat po ang gumagalaw yung chan. Yan. Yun po ang nag-e-expand at nagko-contract. Pwede ako magdagdag. Sige Sa po. sineskwela, tinuruan kami Opo. mag-exercise ng breathing nakahiga. Ay, tama po yan. Opo. Para nakikita daw yung Kung umaangat. kung yung umaangat ang tiyan. Palaki na yung tiyan ko, ayaw mo ba? Number 3. Number 3, lagi po natin sinasabi, get plenty of rest. Siguro kahit naman po hindi lang sa boses, hindi ba? Pero ang nakakalungkot po dyan is sa lifestyle natin ngayon. Medyo parang humanly impossible na ang 6 to 8 hours of sleep. Pero pagdating po sa pag-aalaga ng boses, meron po tayong tinatawag na voice nap. Parang power nap po yan. So, para po sa mga voice users katulad natin, ang general rule po is for every 1 hour kang nagsasalita, dapat meron kang voice rest na 15 minutes. Hindi ka magsasalita. Na hindi ka magsasalita. ng 15 minutes. Opo.
kada isang oras. Ayan. Parang power nap Tama. po yan ng boses. May isa pa akong tanong sa inyo kasi Ano po? nagiging problema to sa Keep mga quiet. Anong ginagawa? Ano magandang gamot Remedy? o remedyo kapag Ayan. yung nagkapausan Ayan. na? Yung mga may laryngitis, pharyngitis. Ganun na Ayan, magsalita. ako po, nangyari po sa akin 1 month Luya ako ba nawala yan? ng Luya? boses. Isa po sa pinakamagandang gawin natin ay mag-gargle tayo ng maligamgam na tubig na may asin everyday, pagkagising at bago matulog. Miski walang sakit. Opo, kasi yung asin at yung maligamgam na tubig, yan po yung naglilinis ng ating lalamunan. Yung mga mucus dyan nawawala po, yung mga hindi kailangan. Kung tawag dito, talent ho yun eh. Kasi kailangan daw, di ba Pocholo, Ada, yung pag-gargle mo, makakarating sa talaga sa ilalim na hindi nyo malulunok. Nalulunok. Talent ho yun talaga. Totoo po yan. At hindi ka rin maduduwal. Tama po. Diba? Ang hirap nun talaga naman. Tsaka yung luya po, actually, hindi po siya maganda kasi nakakasunog siya ng lalamunan. Kasi doon sa sobrang Opo. mentholated. Ang ginagawa niya lang po, nagsusuth siya ng ating feeling kasi menthol po yung luya. So Pero maganda po talaga. nakakasunog pala siya. Opo. Ang dapat talaga maligamgam na tubig lang Na po. may O kaya yung tinatawag nating room temperature na water. Eh, yung ginagawang tsaa na ginger na luya, hindi rin? Sa labas. Okay lang po Oo, yun parang kung ganyan. kung iinumin pero hindi siya yung Gagawing panggamot. candy. Opo, hindi Kaya talaga. pala hindi mo epekto sa lolo ko. Opo, hindi nakakatulong. Tapos may mga nagsasabi na huwag daw iinom ng malamig na tubig. Opo, napakasama po Talaga? talaga na. Hindi Kasi naman masarap kumain ng kapag hindi, okay lang po yung pagkakain. Wag lang po yung after mong magsalita ng Salit. matagal. Kasi nga parang Bago at mapapasma. pagkatapos. Opo. May tama ganun po. eh. Pasma quote unquote. Saka yung wag po kayo magwi-whisper kung masama na yung pakiramdam. Wag Wag na lang po mag-whisper. magsalita. Kasi pag nag-whisper Miski ka, whisper. Opo. yung ganyan, anong ginagawa mo? Yung, kasi Oo, ang oo. problema po, ini-strain natin lalo yung vocal cords. Kasi ang tendencies po ng vocal cords ay mag-vibrate. Yan po yung Oo. natural niyang ginagawa. So pag nagwi-whisper, hindi po siya nagba-vibrate. Try niyo po mag-whisper, hindi niyo po mararamdaman yung vibration. Anong ginagawa mo? So wala pong vibration. At saka para na sumisikip po yung pakiramdam nung sa tsaka lalamunan. mas may effort ka. Opo. Opo, Pag totoo Eh, po kaya yan. nga nagwi-whisper para i-save yung Hindi po voice. yun Hindi nga totoo. daw. Hindi na-save kapag Hindi, Hindi oo, po. makulit ka. Yun po yung mga misconception na marami. Kahit ako po yun din yung mali ko. Nung inaral ko po siya, So ang talagang dami keep nating quiet. alam. Opo, wag na lang magsalita. Silence for 15 Sulat nyo na lang yung minutes. gusto mong sabihin hanggat maaari. Talaga? Opo. Galing-galing. Isa pa nga po, kaya po isa sa mga tinuro namin sa workshop, tsaka kasama rin po sa libro, is yung may mga activities po at tsaka strategies kami tinuturo sa mga teachers kung paano mas magiging involved at participative yung mga estudyante sa classroom. Kasi syempre, kumbaga, ikaw, ngayon hindi na po nag-work yung isang oras yung klase mo, isang oras nagsasalita ka, nagle-lecture ka. Dapat po may mga activities ka na parang ang tawag nga namin doon, Sir Pocholo, gamification, tsaka 80-20 rule. Kumbaga, 80% nung effort or nung activity sa classroom dapat nangyayari sa student, tas 20% lang yung si teacher. Parang May ganun ganon. po. Opo, tinuturo na. Kasi syempre, para ikaw din, indirectly, ang epekto nun, nape-preserve yung boses mo, and then of course, parang mas natututo pa yung bata. Mga bata. Opo. Very interesting. Maraming salamat, Thank you Ada. po, Thank Tita you Winnie, po. sir. Sa Again, paano kayo nakukontak? Yeah. Yes po, pwede nyo pong bisitahin ang aming website, www.voicecarephilippines.com. Or visit ang aming Facebook account, Voice Care Philippines or Voice Care for Teachers. Yun. Nice. Yan, hanapin nyo na yung pangalan namin, Pocholo Gonzales, the Voice Master, and Ada Quaresma. Quaresma. Ang galing-galing. Cellphone, bigay mo. Meron cellphone? Yes po, pwede nyo po kami i-contact sa 0939-922-8563. Ayan. 0939-922-8563. 922-8563. 8563. Maraming God bless salamat. po. Thank you, sir. Thank Okay, you, thank you. Ada Bibigyan and po namin kayo ng Pocholo. book din. Yes, thank you Ayan, so thank you. much. Ang galing nila, no? Talagang very confident sila and they know what they're talking about. Nice teachers. Thank Kasi you. yung mga teachers, sayang kapag yung katuturo mo nasisira yung boses mo. Oo. Di ba? Maganda yung ano ba naman yung maybe isang session lang sa kanila, may mabibigyan sila. Tsaka ng maganda ano. yung sinabi ni Ada, meron silang tinuturong technique para hindi magsalita ng isang oras yung teacher, but at the same time natututo mga bata at nape-preserve din naman yung boses nila. Very good yun, Very good.